Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ko, Captain by Lucas, Episode 2. Simulan na natin ang kwento. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi talaga ako gusto ng captain eh. Sa paraan pala ng pagtitig niya sa akin kanina, parang gusto na niya akong pauwiin. Pero hindi ako nandito para sumuko. Nandito ako para patunayan na karapat dapat ako maging bahagi ng Adamson Falcons. Okay, simulan na natin yung tryout. Lucas, mag-warm up ka muna ha. Tahimik lang akong tumango. Kinuha ko yung bola at nagsimula akong mag-dribble. Habang ginagawa ko yung mga basic drills, ramdam kong may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam kong si Captain Adrian yon. Layup drill! 10 shots! No miss! Huminga ako ng malalim. Isa. Dalawa. Tatlo. Sunod-sunod kong naipasok ang bola. Hanggang sa pang-10 tira. Ayos ah! Mukhang may bubuga naman pala. Galing! Hindi ko man lang pinansin yung mga narinig ko. Mas interesado akong malaman kung ano yung iniisip ng captain. Pero paglingan ko, tahimik lang siya nakatingin. Na para bang wala lang. Okay Lucas! 3-point shooting! 5 consecutive shots! Unang tira. Mintis. Napabuntong hininga na naman ako. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng kabahan. Inayos ko yung paghinga ko. Tumira ulit. Pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5. Grabe. Kala ko mamimintis ulit eh. Alright Lucas. Good. Hindi ko napigilang mapangiti. Pero isang salita lang gusto kong marinig. Mula sa captain. Kahit isa lang. O captain, ikaw ang dumipensa. Isang possession lang ha, tingnan natin. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni coach. Sa lahat ng pwedeng ipabantay sa akin, siya pa talaga. Ay, ang sungit pa naman nun. O Lucas, lampasan mo siya ha. Opo coach. Muli akong huminga ng malalim. Nag-dribble, isang crossover. Hindi siya gumalaw. Nag-fake ako, pero hindi pa rin siya gumagalaw eh. Para akong humaharap sa pader. Sinubukan kong pumasok sa kanan pero sa isang iglap, naagaw niya yung bola. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko pa lang nakita kung paano niya nakuha yun. Masyado mong binabasa yung depensa. Hayaan mong depensang bumasa sa'yo. Sandali, pinapayuhan ba ako ng captain? Akala ko hindi siya marunong magsalita eh. Oh guys, isa pa! Muli kong pinulot yung bola. Tapos tumingin kay Adrian. Captain, pwede bang isa pa? Hindi pa ako satisfied eh. Sige, patunayan mo sa akin. Again! Huwag kang matakot Lucas. At ikaw naman Captain, huwag mong masyadong pahirapan ng rookie natin. Tahimik lang akong tumango nun. Hinigpitan ko yung hawak ko sa bola. Sa pagkakataong ito, hindi na ako uurong. Mabilis ako nag-dribble. Isang crossover ulit. Sinubukan kong lampasan si Captain sa kaliwa. Pero bigla siyang sumabay sa galaw ko. Hindi na ako nakapagpreno. Malakas kami nagkabanggaan. Nawalan ako ng balanse.
Akala ko, babagsak na ako. Pero bago pa mangyari yun, may dalawang matitigas na braso ang mabilis na sumalo sa akin. Isang kamay na mahigpit na nakahawak sa bewang ko, habang yung isa naman nakasuporta sa likod ko. Napahawak din ako sa magkabilang bisig niya. Matigas, mainit, pawisan, at halatang sanay sa araw-araw na practice. Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi siya kagad bumitaw. At ganun rin ako. Hindi ako kagad nakagalaw. Halos magkadikit ang katawan namin. Pareho kaming hinihingal. Pareho kaming pawisan. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. At sa sobrang lapit namin, parang naririnig ko na rin ang paghinga niya. Sa pag-angat ko ng tingin, nagtagpo ang mga mata namin. Tahimik. Walang nagsasalita. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming ganun. Pero para sa akin, para bang huminto ang oras ng mga panahon na yun. Ewan ko ba? Bigla na lang uminit yung mukha ko. Hindi ko maintindihan kung baka sa pawis, sa init, o marahil dahil ngayon lang ako naging ganun kalapit sa isang tao. Lalo na sa captain. Na kanina lang halos gusto na akong palabasin ng gym. Uy Captain, bitawan mo na yan si Rookie. Baka malate pa tayo sa mga klase natin O Lucas, humihinga ka ba ha? Parang doon lang kami natauhan. Mabilis na bumitaw si Captain. At ganun din ako. Hindi ko siya matignan sa mata. Sa unang pagkakataon, ako, na madalas madaldal, naubusan ng sasabihin. Okay, enough. Sa tingin ko, sapat na yung nakita namin. Huminto ako. Hingal na hingal. Halos hindi ko na maramdaman ang binti ko. Hindi ko alam kung pumasa ba ako o uuwi ako ng luhaan. Tahimik ang buong gym. Lahat nakatingin kay Coach. O Captain, anong masasabi mo ha? Napalingon ako kay Adrian. Hindi ko alam kung bakit pero mas kinakabahan ako sa magiging sagot niya kaysa sa sasabihin ni Coach. May mali pa sa footwork. Masyado siya nagmamadali. At kailangan pa niyang pagbutihin yung depensa. Unti-unti ako napayuko. Mukhang hindi nga yata sapat yung ginawa ko. Pero may potensyal. Napatingin ang lahat sa captain. Pati si Coach. Bahagyang napangiti. Yan din ang nakita ko Congratulations Lucas ha. Simula ngayon, isa ka ng opisyal na miyembro ng Adamson Falcons. Welcome sa team ha. Welcome sa team bro. Oy, libre mo kami. Hindi ko napagilang mapangiti. Sa wakas, nagawa ko rin. Pero higit sa lahat, hindi ko akalaing ang unang taong magsasabing may potensyal ako ay si Adrian, na halos gusto akong paalisin sa gym kanina. O Captain. Yes, Coach. Ikaw na ang bahala sa Rookie simula bukas. Magkasama na kayo mag-training ha. Napalingon ako kay Adrian. Napabuntong hininga siya tapos dahan-dahan niya akong tinignan. Huwag kang magpapahuli bukas ha. 6:00. Yes Captain. Hindi po ako malilate, promise. At doon opisyal, nagsimula ang pagiging rookie ko sa Adamson. Pagkatapos ng tryout, pinayuhan muna kami ni Coach na mag-shower bago pumasok sa mga klase namin. Halos lahat ng players, dumiretso sa locker room. O Rookie,
Bilisan mo, baka malate tayo sa klase. O baka naman nahihiya ka pa sa amin ha? Ito na, sandali lang. Napailing na lang ako. Ganito pala talaga sa Adamson Falcons. Maingay, magugulo, pero masaya. Pagpasok ko sa locker room, isa-isa nang nagbibihis yung mga players. May mga nagkukwentuhan, may mga nagtatawanan, at may mga dumiretso na sa shower area. Kinuha ko yung tuwalya ko at naglakad papunta sa shower. Pero pagpasok ko, natigilan ako. Dahil sa kabilang shower, nakatayo si Captain Adrian. Katatapos lang maligo. May puting tuwalya na nakapulupot sa bewang. Habang pinupunasan niyang buhok gamit ang isa pang tuwalya. Hindi ko alam kung bakit pero parang bigla akong nailang. Hindi naman dahil ngayon lang ako nakakita ng lalaki nakatapis ng tuwalya. Siguro dahil sa nangyari sa amin kanina. Awkward naman kasi yung nangyari kanina eh. Kainis. Dumiretso na rin ako sa sarili kong shower. Hoy Captain, mukhang naiilang si Rookie oh. Baka na intimidate lang sa'yo, Captain. Ano ba? Maligon lang kayo. Ang iingay nyo eh. Napangiti na lang ako. Mukhang hindi lang pala akong gusto nilang asarin eh. Pati si Captain Adrian. Mabilis ding natapos ang klase ko ng araw na yon. Pagod na pagod yung katawan ko. Pero magaan ang pakiramdam ko. Hindi lang dahil pumasa ako sa varsity. Kung hindi dahil pakiramdam ko, unti-unti nang nagsisimula ang bagong kabanata ng buhay ko. Pagkatapos ng huling klase ko, diretso na akong umuwi sa bahay. Hindi man kalakihan ng bahay namin pero para sa akin, ito pa rin ang lugar na pinakamasarap na balikan. Pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng amoy ng bagong saing na kanin. Kasabay ng tunog ng kawaling may nilulutong ulam. Anak, Lucas? Ikaw na ba yan? Ako nga ma. Lumabas si mama mula sa maliit naming kusina. May isuot pa nga siyang apron nun eh. Mukhang kararating lang din niya galing sa trabaho. Kahit pagod, ngumiti pa rin siya nang makita ako. Kamusta ang araw mo anak? Nakapag-adjust ka ba ha? Okay naman ma. Mababait naman yung mga naging kaklase ko eh. Buti naman. Kamusta yung tryout mo? Napangiti ako. Ito yung tanong na kanina pa niya gustong itanong sa akin eh. Ma, pumasa ako. Official na ako member ng Adamson Falcons. Talaga? Salamat sa Diyos. Nanlaki ang mga mata niya. Pagkatapos, mahigpit niya akong niyakap. Masaya ako anak. Congratulations sa'yo. Alam kong kaya mo. Hindi na sayang ang lahat ng paghihirap mo. Salamat ma ha. Alam mo, siguradong matutuwa ang papa mo kung nakikita ka niya ngayon. Napangiti ako nun. Pero kasabay nun, may kaunting kirot sa dibdib ko. Matagal nang wala si papa. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang una kong naaalala sa tuwing may naaabot akong pangarap. Anak, ngayon, mas kailangan mong pang pagbutihin ha? Hindi lang sa basketball pati sa pag-aaral. Opo ma, wag po kayo mag-alala. Kapag tuloy-tuloy ang performance mo, di ba? Magiging scholar ka na? At may allowance pa yung varsity. Kahit papano, mababawasan yung gastusin natin sa bahay. Yan din yung gusto ko ma. Ayoko nang ikaw lang yung laging nahihirapan. Anak, hindi mo kailangan akuin ng lahat ha? Ang mahalaga,
natutupad mo ang pangarap mo. Napayuko ako noon. Hindi alam ni Mama na yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng sumuko. Hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa kanya. Para sa lahat ng isinakripisyo niya, simula nang mawala si Papa. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na ako sa kwarto ko. At sa wakas, nakahiga na ako sa malambot kong kama. Habang nakahiga, napatingin ako sa kisame. Hindi pa rin ako makapaniwala. Isa na akong Adamson Falcon. Ang galing! Ang saya-saya ko. Napalingon ako sa cellphone ko. May bagong notification. Hindi ko kilala yung number. Sino naman to? Binuksan ko yung iMessage. At halos mapaupo ko sa kama. This is Adrian. Sandali. Captain? Paano niya nakuha yung number ko? Lucas, tomorrow, 5:30 a.m. Be at the gym before 6. Don't be late. Yun na yun? Wala man lang good evening o kahit congratulations man lang. Ay, ang suplado talaga. Napakamot ako sa ulo ko. Tinitignan ko yung cellphone. Hindi ko alam kung re-replyan ko ba o isisin ko na lang eh. Sige na nga, mag-reply na ako. Noted, Captain. Lumipas ang ilang segundo. Scene. Walang reply. Scene lang talaga? Napailing na lang ako. Siguro, ganito talaga siya. Tahimik, seryoso, masungit. Pero ewan ko ba? Napapangiti pa rin ako dahil sa dami ng pwedeng mag-message sa akin ngayong gabi. Ang unang nag-chat ay yung captain pa. Yung Mr. Masungit na yun. Ay. Inilapag ko yung phone sa bedside table. Pinatay ang ilaw. At bago ko tuluyang humiga, lumuhod muna ako sa tabi ng kama. Isa na itong nakasanayan ko. Sa tuwing matatapos ang araw, hindi ako natutulog nang hindi muna nakikipag-usap sa Panginoon. Lord, maraming salamat po. Salamat po dahil naging maayos ang unang araw ko sa Adamson. Salamat po kasi pumasa po ako sa varsity. Salamat po dahil hindi niyo ako pinabayaan. Alam kong hindi pa rito nagtatapos ang laban. Marami pa po akong kailangang patunayan. Kaya sana po Lord, bigyan niyo pa po ako ng lakas at gabayan niyo po ako araw-araw. At higit sa lahat, ingatan niyo po si Mama. Siya lang po kasi yung meron ako eh. At sana balang araw, masuklian ko rin ang lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Nag-sign of the cross ako at dahang-dahang humiga sa kama. Hindi ko pa alam na pagsapit ng umaga, mas mabigat na hamon na nag-aantay sa akin. Kasama ang supladong captain ng Adamson Falcons. Okay, at dahil Monday ngayon, sana maging magaan ang simula ng inyong linggo. Ano man yung mga pagsubok na haharapin nyo ngayong araw, tandaan nyong ang bawat bagong linggo ay panibagong pagkakataon para bumangon, matuto, at mas mapalapit pa sa mga pangarap nyo. Parang si Lucas, di ba? Hindi naging madali yung una niyang hakbang. Kailangan niyang harapin yung kaba, yung pressure, at yung mga taong kailangan niyang patunayan. Pero sa halip na umatras siya,
pinili niyang lumaban at ibigay ang lahat ng kaya niya. At alam ko guys, kapag Monday, karamihan sa atin ang unang nasasabi ay, Monday na naman. Tapos iisipin natin na 4 more days to go bago ulit mag-rest day. 'Di ba? I know it's very nakakatamad pag Monday. Trust me, I've been there. Pero gusto ko lang i-challenge kayong baguhin ng kaunti yung perspective nyo. Instead of saying, Monday na naman, bakit hindi natin isipin na, yes, panibagong week na naman. Panibagong chance to grow, to learn something new, and to get one step closer sa mga pangarap natin. Kasi minsan, ang nagbabago lang talaga, hindi yung sitwasyon kundi yung perspective natin sa buhay. At marahil, ganun din yung buhay nating lahat, no? Hindi palaging magiging madali yung simula. Minsan, madadapa tayo. Minsan, mababangga. Pero ang mahalaga, hindi tayo tumitigil sa pagbangon para sa mga pangarap natin at sa mga taong mahal natin. Kaya, anuman yung pinagdaraanan nyo ngayon, sana magsilbi itong paalala na ang bawat bagong araw ay panibagong pagkakataon para magsimula muli. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa Men to Men Stories. This is Ren Santiago at magkita ulit tayo sa susunod na kabanata ng Kaldag Mo Ako, Captain. Ingat kayo palagi guys and have an amazing week ahead and God bless everyone. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mentomenstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.